Kumusta mga kasaliksik? Sa moderno nating mundo ay talaga namang hindi na imposible na makarecord tayo ng kakaibang mga bagay na minsanan lamang makita ng isang normal na tao. Kaya mula sa pagtanggal ng antlers ng mga moose hanggang sa pamiminsala ng isang malaking avalanche ay pag-usapan natin ang 10 pinaka-nakapangingilabot na nakuhanan ng drone. Kaya kung handa ka ng malaman ng mga ito ay simulan na natin. Number 10, pagtanggal ng antlers ng mga moose. Nito lamang January 12, 2023, may isang Canadian wildlife enthusiast na nagngangalang Derek Kate Burgoyne ang nakasaksi ng isang kakaibang pangyayari sa lugar ng Plaster Rock sa New Brunswick. Nakuhanan kasi ng kanyang drone ang pagtatanggal ng mga moose ng kanilang mga antler o tinatawag din ito bilang antler casting. At alam mo ba? Nakalimitan lamang itong ginagawa ng mga moose, isang beses kada isang taon. Ayon sa wildlife enthusiast na si Derek, ay nasaktuhan niya lamang daw ang 3 mga bull moose na naglalakad-lakad sa kagubatan. At laking gulat niya na ang 2 sa mga bull moose na kanyang nakita ay bigla na lamang daw nagtanggal ng sungay. Kaya naman, gamit ang kanyang drone camera ay sinimulan niyang i-record ang talaga namang pambihirang pangyayaring ito. Dahil nga sa kakaunti lamang ang mga taong nakakakita ng ganitong kaganapan, ay talaga namang maituturing si Derek bilang maswerte dahil isa siya sa mga tao na personal na nakaranas na makakita ng isang moose na nagtatanggal ng kanilang sungay. Mapapansin din sa video na pagkatapos nilang tanggalin ang kanilang mga sungay, ay iniiwan na lamang nila ito na para bang walang nangyari. Number 9, pagsabog ng bulkan. Makikita sa video footage nito ang isang bulkan na matatagpuan sa Iceland. Nakakatakot man ang dilubyong nangyayari sa nakuha ng video, pero talaga namang nakamamangha din itong makita. Makikita natin ang mga molten lava sa halos lahat ng paligid ng bulkan at ang iba pang mga materyales na nakikita lamang natin sa tuwing sumasabog ang bulkan. Kaya naman kapag sumasapit na ang gabi, ay mas lalo lamang nagiging napakaganda ng tanawin sa lugar. Pero huwag kang mag-alala, dahil inaasahan na rin naman ng mga tao ang pagsabog ng bulkan na ito, ilang mga linggo na ang nakakalipas, kaya naman walang napinsala na kahit na sino sa erupsyon na nangyari sa bulkan. Kinilala naman ang lalaking kumukuha ng video na ito mula sa drone na si Bjorn Steinbeck. Talaga namang hinangaan ang kapabilidad ng lalaking ito sa pagkuha ng napakagandang tanawin sa taas ng bulkan, dahil hindi naman talaga maiiwasan na pwedeng masira ang kanyang drone kung sakaling ilalapit niya ito sa nagbabagang mga lava na lumalabas mula sa bulkan. Pero nang i-post niya nga ito sa kanyang social media account ng Facebook, ay hindi na nakapagtataka na agad itong nag-viral at nagkaroon ng libo-libong mga shares. Lalo pang kinamanghaan ng mga tao ang nakuha ng video na ito ng lalaking si Bjorn dahil napag-alaman na 900 taon na raw simula noong huling pumutok ang bulkan na ito at nanatili ito bilang isang dormant volcano. At saktong 1240 pa ang taon noong huling naitala itong pumutok. Number 8, multo sa puting dress. Naniniwala ka ba sa multo? Minsan ka na bang nakakita ng isang multo? Hindi naman na talaga may tatanggi na napakarami ng mga larawan ang kumakalat ngayon sa internet na nagpapakita ng mga kakaibang multo daw na nakuhanan sa kamera. Pero kung gusto mo talagang makakita ng multo, o kung gusto mo lang makaramdam nito, ay ang isa sa pinakakinatatakutang lugar sa UK ay matatagpuan sa tinatawag na Cannock Chase District, kung saan kinilala ito ng mga tao bilang sentro daw ng pinamumugaran ng mga multo sa kanilang bansa. At ang pinakasikat nga sa mga multo dito ay ang tinatawag nilang Black-Eyed Girl, kung saan ay sinasabi ng mga tao na pag-alagala daw ito sa lugar, lalo na sa kagubatan ng bansa. Maraming namang kwento-kwento ang pinagmulan kung bakit napunta ang espiritu ng babaeng bata na ito sa lugar. May mga nagsasabi na isa siya sa mga namatay dahil sa isang sakit noon pang 1800s. May iba namang tsorya na sinasabing pinatay siya at dito nilibing. Ayon sa mga nakakita at nakakuha na ng larawan ng multong ito, ay nakasuot daw ito ng puting dress. Nasa katunayan nga niyan, ay napakarami ng mga footage o larawan mula sa lugar na ito ang nagpapakita ng isang misteryosong babae na makikita nating nakaputi
na pinaniniwalaan nilang ito ang black-eyed girl na sikat na multo sa kanilang lugar. Number 7, malakas na buhawi. Matapos pinsalain ng isang napakalakas na dilubyong buhawi, ang Andover, Kansas sa bansang Amerika, ay talaga namang naharap sila sa napakalaking pagsubok kung paano nila muling itatayo ang kanilang buong syudad. Hindi kasi basta-basta ang buhawi na naminsala sa kanilang lugar. Tinatawag ito bilang EF3 tornado at naminsala ito ng halos 13 milya sa buong lugar na kung saan ay libo-libong mga istruktura ang nawasak. Sa Mississippi naman ay may isa ding trahedyang naganap kung saan ay hindi lamang isang buhawi ang naminsala sa kanila kundi sunod-sunod pa ang mga ito na nagresulta para ilang mga daang istruktura din ang nasira at may isang namatay kung saan ay 20 naman ang nasugatan. Pero pasalamat na lamang din sa pagkaimbento ng mga drone ay maaari na rin paghandaan ng mga tao ang nalalapit na palang dilubyo na wala silang kamalay-malay na pwedeng puminsala sa kanilang lugar, kaya naman kalimitang nakaka-evacuate pa rin ang mga tao kahit na napakalapit na sa kanila ng buhawi. Number 6, galit na mama kangaroo. Ang mga kangaroo ay ang pinakamalaking marsupial sa ating mundo at kilala sila sa kanilang kakaibang pamamaraan ng paggalaw gamit ang napakalakas nilang mga paa. Meron kasi silang kakaibang pisikal na katangian at sa kabila nito ay napapanatili nila ang malakas nilang pangangatawan sa pamamagitan lamang ng pagkain ng mga damo na nakakatulong rin para ang grupo ng mga kangaroo na tinatawag na mobs o troops ay patuloy na makapamuhay ng ligtas at malalakas habang pinoprotektahan ang isa't isa. Pero kung may dapat ka na sigurong pinakaiwasan sa lahat ay ang mga nanay na kangaroo na tinatawag na flyers. Napaka-overprotective kasi nila sa kanilang mga anak na tinatawag naman ang mga batang kangaroo bilang joeys. Kaya naman hindi na rin nakapagtataka kung bakit ganito ang sinapit ng drone na ito nung minsan ay makalapit siya sa grupo ng mga kangaroo na nakatambay. May isa kasing galit na mama kangaroo na bigla na lamang inatake ang palapit na drone sa kanilang teritoryo na nagpapakita kung gaano nila kayang protektahan ang kanilang mga anak. May isa pang pagkakataon na makikita ang isang drone na sinusundan naman ng isang kangaroo nang makalapit na naman ito sa kanilang teritoryo. Na matapos ang ilang minutong pagsunod at paghabol ng kangaroo sa drone ay nagawa niya itong masuntok para tuluyang bumagsak ang drone sa lupa na nagpapakita lamang na hindi ka dapat lumapit sa kanilang teritoryo at wala silang sinasanto kung buhay ng kanilang mga anak ang pag-uusapan. Number 5, nakakikilabot na wildfire. Alam mo ba na kasalukuyan ngayong kinakaharap ng Canada ang isa sa pinakamahirap na krisis na kanilang naranasan, kung saan makikita kasi base sa kuha ng isang drone ang bakanting mga kalsada sa Tumbler Ridge sa British Columbia na pinapaligiran ng nag-aapoy na kagubatan. Ang sitwasyon na ito ang naging dahilan para kailangan mag-evacuate ng nasa 2,500 mga katao. At ayon sa pag-iimbestiga ng mga eksperto, ang wildfire na ito ay nakapagkonsumo na ng 4.4 million hectares o 10.9 million acres. Naganap itong lahat ngayong taon lamang. Pero hindi lamang sa Canada na mga problema ang gobyerno sa pagkalat ng wildfire na ito. Dahil ang ganitong phenomena ay mabilis din kumalat sa mga kalapit nilang bansa katulad na lamang sa bansang Amerika, kung saan nga sa Quebec sa Alberta ay umabot na sa 3,500 mga katao ang nag-evacuate dahil na rin sa patuloy na pagtaas ng temperatura. Pero mabuti na lamang at hindi pa naman naaapektuhan ang mga eroplano na bumabaybay sa ere ng mga nasabing lugar. At hanggang ngayon ay hindi pa rin naman ito naaapektuhan ng init na nagmumula sa nasusunog na kagubatan. Number 4, pag-aresto sa gang. Alam mo ba na hindi lamang ang bansang Pilipinas ang namamroblema sa patuloy na paglaganap ng pinagbabawal na gamot? Meron din kasing isang grupo ng mga drug dealer na matatagpuan sa North Wales ang nag-i-smuggle ng mga drugs na ito sa pamamagitan ng mga modified cars at tinatawag nila ito bilang Operation Blue Cell. Kaya naman minanmanan ng mga otoridad ang grupo na ito at noong February ay nakuhanan ng isang drone ang paghuli nila sa isa sa mga gang
na kasalukuyan pang ginagawa ang illegal nilang transaksyon. Nakitaan sila ng mga pinagbabawal na droga na umaabot ang halaga sa $2 million o nasa 100 milyong piso na sa ating pera. Kaya naman isang malaking tulong ang nakuhanan ng drone na ito para may pakita kung paanong sinusugal ng mga pulis na huliin at harapin ang mga delikadong drug dealer na ito para sa ikabubuti ng napakarami. Tulad din naman sa bansang Pilipinas ay hindi pa rin tumitigil ang kanilang gobyerno na masugpo ang pinagbabawal na gamot sa kanilang bansa na nagpapatunay lamang ni hindi kahirapan ang dahilan kung bakit may mga taong gumagamit ng mga droga at maaaring may mas malalim pang dahilan kung bakit kahit sa mga mayayamang bansa ay patuloy ang paglaganap nito. Number 3. Drone na hanap ang nawawalang bata. Sa isang liblib na lugar sa Ellensburg sa Washington, ay nagkaroon ng isang malaking problema ang pamilyang naninirahan dito dahil ang 3 taong gulang na babaeng anak nila ay bigla na lamang nawala. Kaya naman agad nilang kinontak ang emergency service. Agad silang pumunta sa kapulisan na mabilis namang rumisponde sa kanilang kahilingan. Ginamit ng mga otoridad ang lahat ng gamit na meron sila para mahanap ang bata. Gumamit sila ng mga aerial drones habang binabaybay at nilalakad naman nila ang bawat sulok ng kagubatan. Pero ang may tuturing na bayani sa lahat sa kanila ay ang isang skilled drone pilot na kung saan ay masinsinan niyang pinagmasdan ang kabuuan ng lugar gamit ang kanyang drone. At matapos nga ang 2 oras niya ng masinsinang paghahanap ay nakita niya sa isang malapit na lawa ang bata na tila ba'y naliligaw ito at hindi alam ang gagawin. Sa pamamagitan ng live drone footage na ito ay agad nilang nalaman kung nasaan ang lokasyon ng bata na agad namang pinuntahan ng mga otoridad para makuha at mailigtas ito. Ayon sa kanilang pag-iimbestiga ay umabot sa 300 yarda ang nailakad ng bata mula sa kanilang bahay bago ito tuluyang mawala. Pero talaga namang sa ganitong mga pagkakataon ay malaking tulong ang ating modernong teknolohiya kung magagamit lamang ito sa tama. Number 2, libo-libong mga truck. Kung makikita mo ang drone footage na ito ay maaaring mapatanong ka kung ano nga bang ginagawa ng mga truck na ito at ano ang inihuhulog nila sa isang napakalaking bangin. Pero huwag kang mag-alala, hindi kasi nila sinisira ang kanilang kapaligiran, kundi ay isa itong tila ba imposibleng misyon. Ang nakikita mo kasing bangin ay isang dating dam at ginagawa ng mga truck ang lahat ng kanilang makakaya para maibalik ang dati nitong itsura. Tinatambakan nila ito ng mga buhangin at lupa upang muling pumantay ang lugar na talaga naman kung iisipin ay tila ba imposible nila itong magawa. Kaya naman libo-libong mga truck ang nagtutulong-tulong at nagpapalitan sa pagtambak ng mga lupa at buhangin sa lugar. At sa paglipas pa nga ng ilang mga buwan at taon ay unti-unti nang makikita ang progresong nagagawa ng mga masisipag at dedikadong mga worker na ito para muling maibalik ang dating itsura ng lugar na tila ba ay sa umpisa ay imposible nilang magawa. Number 1, malaking avalanche. Sa Pilipinas man tayo nakatira na kung saan ay hindi pa tayo nakaranas ng niebe o yelo sa lugar na ito, ay hindi naman may tatanggi ng kahit na sino na ang avalanche ay ang isa sa pinakadelikadong dilubyo na pwedeng maranasan ng kahit na sino sa malalamig na lugar. Katulad na lamang ng naranasan ng isang drone pilot na nagngangalang MTAC na kung saan ay nagkaroon siya ng isang makapigil hiningang engkwentro sa isang napakalaking avalanche sa Vancouver Island. Makikita sa video kung gaanong napakalaking pinsala ang pwedeng madulot ng isang avalanche. Kaya naman, hindi na nagpatumpik-tumpik pa ang lalaki at agad itong kinuhanan sa video. At pagkatapos ay makikita din natin kung ano ang naging resulta ng nangyaring delubyo sa lugar na talaga namang hindi gugusting maranasan ng kahit na sino. Para sa iyo kasaliksik, alin sa mga dilubyo at kakaibang nakuhanan ng drone na ito ang pinaka-ayaw o gusto mong maranasan? I-comment mo naman yan sa baba at hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksik, maraming salamat sa panonood. See you in my next vid.